Hindi na kailangang maging masyadong formal ang lahat. Ako ay medyo madaling pakisamahan. Ang ating batang pinuno ay talagang mayaman at maimpluwensya sa murang edad. Nang makita namin ang batang pinuno, parang isang maliit na nilalang na nakatingala sa mga bituin. Maglakas loob akong anyayahan ng batang pinuno na pumunta rito, upang makipagkita sa inyo. Bukod dito, nais ko ring pasalamatan ang batang pinuno, sa tiwala sa aming pamilya Lee. Ang ganitong kaalagang, Chanyu Hotel, ay ipinaubaya sa aming pamilya Lee para pamahalaan. Ikaw ba ang namumuno sa pamilya Lee? Si Lee Zihao, ay ang iyong anak? Oo, siya nga ang aking anak. Baka siya ay nakasakit sa batang pinuno. Ako ang nakasakit kay Mr. Lee. Ang lakas ng loob ng pamilya Lee ninyo. Kailan ko ba nasabi na ang Chanyu Hotel ay hindi pwedeng pasukin ng mga karaniwang tao, na ito ay para lamang sa mga may kapangyarihan? Ito, hindi ko sinasabi yan. Pero nang dumating ako, itinaas ni Lee Zihao ang kamay, at parang sasampalin si Mr. Wang. Batang pinuno, hindi ko po ito alam. Iyong, si Zihao, sigurado din na hindi alam ang inyong tunay na pagkakakilanlan. Kaya ang pamilya ninyo, Lee, ay ganyan ang pagtrato sa karaniwang tao. Maaari ba talagang maging ganito ang ugali ninyo? Hindi ko yun ibig sabihin. Ginoong tagapagmana, sabihin niyo lang ang desisyon nyo. Ano ang gusto nyong gawin ko? Simula ngayon, aalisin ko si Lee Zihao bilang tagapagmana. Mula ngayon, ayaw ko nang makita siya kahit saan. Ang taong iyon. Naiintindihan ko. Aayusin ko ito agad. Ginoong Lu. Marahil hindi nyo pa nalalaman na habang ginagawa ni Lee Zihao ang mga bagay na ito, ang mahal nyo pong anak ay naroroon lamang sa tabi, kumakampi sa kanya. Ano? Ginoong tagapagmana, alam ko na ang pagkakamali ko. Aalisin ko agad siya bilang tagapagmana. Ginoong tagapagmana, iisa lang ang anak kong babae. Napakabait at masunurin niya palagi. Siguro, hindi niya kayo nasaktan o na-offend, hindi ba? Wala naman. Sa ibang araw, dadalawin ko ang pamilya niyo, Lin, para bumisita. Sige, lagi kayong malugod na inaanyayahan. Ginoong tagapagmana, kaming tatlo, ay agad maglalatag ng kasunduan, para palayasin ang tatlong suwail na ito, mula sa pamilya. Sige, gawin niyo na. Opo. Ayos na. Wala na rin akong ibang gagawin dito. Aalis na muna ako. Malugod naming tinatanggap ang ginoong tagapagmana. Malugod naming inihahatid ang ginoong tagapagmana. Wang Yuan, hindi maganda ang nangyari. Si Su Ying, siya. Huwag magmadali. Dahan-dahan mong sabihin. Si Su Ying ay dinala ng tatlong mayaman na anak ng negosyante, papunta sa kwarto. Ano ang sinabi mo? Huwag, Su Ying. Kuya Wang Yuan, Lee Zihao, ang lakas ng loob mo. Sa araw ng pagbubukas ng Tianyu Hotel, ikaw ay nasa kwarto at gumagawa ng ganito, mga baliw na bagay. Ang mga ginagawa ko, hindi mo karapatang pakialaman ang mga ito. Hoy, ikaw na Zhang, dumating ka rito agad-agad. Bakit kahit saan, nandoon ka? Alam mo ba talaga, kung sino kami tatlo? Ang kailangan lang namin, ay magsalita ng kahit ano, para magawa namin ikaw, mawala sa mundong ito, maglaho. Naniniwala ka ba, Ginoong Lee? Ano ang nangyayari dito? Siya ba'y empleyado ng kumpanya mo? Gusto ko lang sanang makipag-usap sa kanya, tungkol sa kaunting ideya, sa pamamahala ng hotel. Pero itong tatlong ito, bigla na lang pumasok ng walang palem. Sabihin mo sa akin. Paano aayusin ito? Yang Fan, kayong lahat ay talagang mga walang hiya. Simula ngayong araw, tanggal na kayo sa trabaho. At ipapaalam ko ito sa buong industriya. Permanenteng ipagbabawal kayo. Anong, Chief Zhang? Wala kaming ginawang mali. Anong karapatan mong tanggalin kami? Oo nga, wala ngang mali. Naistorbo ninyo. Si Young Master Lee. At ngayon, maglalakas loob pa kayong sabihin wala kayong kasalanan. Gusto nyo bang magtrabaho? Madali lang ang usaping ito. Pero, depende na ito sa opinyon ni Miss Su. Ako.
Su Ying, tanga ka ba? Napakagandang pagkakataon nito. Mag-isip ka. Pagod na pagod ka araw-araw. Magkano lang ba ang kinikita mo? Kung sasama ka kay Young Master Lee, sa hinaharap, ikaw, siguradong aasenso at yayaman ka. Hindi ito ganoon. Su Ying, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon, ha? Kapag hindi mo inayos ang ugali mo, huwag mo nang isipin ang 3 taong ito. Kahit ikaw, mapipilitan akong tanggalin. Ako. Hindi ko kayang dahil sa akin. Masira ang buhay ng 3 sa kanila. Ako. Pumapayag. Su Ying, huwag kang pumayag. Hindi ba't isa lang naman itong trabaho? Sa pinakamalala, hindi na lang namin ito kukunin. Hindi na lang. Isipin nyo ang inyong mga asawa at mga anak. Isipin nyo ang inyong mga utang sa kotse at bahay. Sigurado ka nang ayaw mo na. Huwag ka nang magsalita. Umalis na kayo. Salamat sa inyo. Wang Yuan, narinig mo rin. Ngayon, kahit siya mismo, wala nang sinasabi laban dito. May gusto ka pa bang sabihin? Wala. Sa tingin mo ba siya ngayon? Mukhang walang sinasabi. Wang Yuan. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Wang Yuan, sa harapan ko mismo, sinaktan mo ang tao ko, at ginawa mo. Wang Yuan, nababaliw ka na ba? Nababaliw na akong nababaliw. Wala naman akong sinabi. Sino ang nagsabi sa'yo na huwag kang magsalita? Ang mga ama ninyo, hindi kayo tinuruan ng maayos. Hayaan mo't ako na ang papalit sa kanila, para turuan kayong mabuti. Tapos ka na. Wang Yuan, tapos ka na. Alam mo ba, na sila ang mga tagapagmana ng 3 pinakamalalaking pamilya. Kung kinalaban mo sila, siguradong hindi ka aabot ng gabing ito. Tama nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Simula ngayong araw, hindi na kayo mga tagapagmana ng kani-kanilang pamilya. Sino pa ba para magsalita? Ikaw ba ang magsasabi nito sa akin? Isara ang pinto. Tingnan natin kung sino ang naglalakas loob. Wang Yuan, sisirain mo na ba talaga ako? At ano naman kung ganoon? Sige, sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kahit si Lin Zexia, o si Lu Haifeng, sila, ay hindi ka kayang protektahan. Ganun ba? Li Xiao, tunay ka ngang, napaka-impusante. Li Xiao, ang ganda ng hilig mo. Sa mismong araw ng pagbubukas, may interes kang gumawa ng ganitong mga kalokohan. Lu Haifeng, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Simula ngayong araw, ang tatay ko at ikaw ay magiging pantay na ang estado. Alam mo rin naman, na ang tatay mo at ako ay pantay na sa estado. Kapag nalaman ng tatay mo ang lahat ng ito, hindi ko alam kung ang posisyon mo bilang tagapagmana ay mapapanatili pa. Kalokohan, paano kaya? Sa tingin mo ba ang tatay ko ay babawiin ang posisyon ko dahil lang sa isang karaniwang babae? Tatanggalin ang posisyon ko bilang tagapagmana. Kung ganun, hintayin at tingnan natin. Li Xiao, ang seremonya ng pagbubukas ay malapit nang magsimula. Huwag nating sayangin ang oras sa mga hindi mahalagang bagay. Sige. Kayong lahat, mamaya na lang kita babalikan. Li Xiao, Wang Yuan, mamaya, magmadali ka. Pumunta at lumuhad kay Li Xiao para humingi ng tawad. Kung hindi, ako ay tapos na. Tumahimik ka. Ikaw ang tapos na. Wala akong pakialam sa'yo. Wang Yuan, o Wang Yuan, pwede bang huwag kang masyadong mayabang? Isa ka lang naman na ordinaryong tao. Ano ba ang karapatan mong magmayabang? Ano pa ang dahilan ng kayabangan mo? Pasensya ka na, Kuya Wang Yuan. Ako ang nakadamay sa'yo. Hindi ito tungkol sa'yo. May naisip akong ideya. Mamaya, sa seremonya ng paggupit ng laso, hayaan nating si Su Ying ang umakyat. Ano? So, Ginoong Lu, nagbibiro lang si Wang Yuan. Huwag niyo pong damdamin. Oo nga, Ginoong Lu. Kanina,
Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Salamat talaga. Si Binibining Suying ang papagupitin ng laso, tama ba? Sige, naiintindihan ko, boss. Boss. Saan kayo nanggaling kanina? Wala kaming pinuntahan. Bakit namumula ang mukha mo? Sino ang sumuntok sa'yo? Sino pa ba? Siyempre si Wang Yuan, yung tarantadong hindi alam ang limitasyon niya. Ano? Nang ahas siyang suntukin ka. Hindi ako naniniwala. Hindi ganyang klaseng tao si Ayuan. Hindi ka naniniwala. Ang ibig mong sabihin, ang namumulang bakas sa mukha ni Ginoong Li. Ay peke. Ayuan, narito ka na. Sabi nila, sinaktan mo si Zihao. Totoo ba ito? Oo, ako ang sumuntok. Hindi lang siya. Silang tatlo. Bawat isa sa kanila, sinampal ko. Wang Yuan. Grabe ka naman kung umasta. Mabuti na lang at mabait sila Li Xiao. Kung ibang tao iyon, matagal ka nang hindi nabubuhay ngayon. Mabait. Alam mo ba, kung bakit, sinaktan ko sila? Bakit nga ba? Zhao Zhao. Ngayon, araw ng bukas ng hotel. Ayoko nang makipagtalo sa kanya tungkol dito. Tungkol kay Zhao Zhao. Na-appoint na si Li Xiao bilang puno ng Chanyu Hotel. Mamaya ay kailangan pa niyang mag-cut ng ribbon. Ngayon, tigilan na natin ang pagsasabi ng ganito. Mga bagay na nakakainis. Tama rin naman. Ribbon cutting. Palagay ko, hindi mo na kailangan pumunta. Wang Yuan. Ano na naman iyang pinagsasasabi mong kalokohan? Si Li Xiao ay tagapagmana ng pamilyang Li. Kung hindi siya pupunta, sino ang pupunta? Su Ying. Ikaw na lang ang pumunta. Su Ying. Sino si Su Ying? Kaibigan mo. Akala ko, anak ng mayamang pamilya. Sa ganitong kaalagang seremonya, ako at si Zixia ay walang karapatang umakyat, kahit na siya ay kaibigan mo. Totoo nga, wala kang karapatan. Pero kung gugustuhin ni Zixia na pumunta, walang magiging problema. Zixia, gusto mo bang pumunta? Ako. Hindi ko kaya. Tama na, Wang Yuan. Sawa na talaga ako sa mga kalokohan na sinasabi mo. Hotel Chanyu. Seremonya ng pagbubukas. Ngayon, opisyal nang magsisimula. Inaanyayahan ng general manager ng Hotel Chanyu. Umakyat sa entablado para maggupit ng laso. Zihao, bilis na, pumunta ka na. Naghihintay pa ang tiyo mo doon sa taas. Huwag mong sayangin ang maswerteng oras. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin sa pag-akyat. Kami, sasama rin ba kami? Tayong tatlo ay magkabarkada. Kayo rin naman, ay mga tagapagmana ng kani-kanilang pamilya. Sa hinaharap, ang kalagayan ng Jiangcheng, ay mapapamahalaan ng tatlo nating grupo, at kukunin natin ang kontrol. Sige. Young Master Li, mangyari. Young Master Zhang, mangyari. Ang hinaharap ng Jiangcheng, tila sa hinaharap, mapupunta lamang sa kanila, sa kamay ng tatlong mayayamang tao na ito. Ama, ako na ang gagupit ng laso. Ang Hotel Chanyu ay nasa mga kamay ko na. Magtiwala kayo ng buo. Ibinibigay sa iyo. Walang hiya.